Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Kahapon ay pinahayag ni Sara All Philippines 2022 Movement Co-Convenor Randy Usman na ngayong September 9, 2021 ay babiyahe ang kalang grupo sa Metro Manila upang humingi ng suporta sa iba't ibang sektor sa pagkumbinse kay Davao City Mayor Sara Duterte na kumandidato sa pagkapangulo sa 2022 national elections. Pero kagabi, umapila si Mayor Sara sa mga organizer ng Sara All Movement Philippines 2022 na wag nang ituloy ang caravan na mag-uumpisa bukas hanggang sa November 15. Ayon sa alkalde, ngayong panahon ng pandemya ay hindi tamang umikot sa iba't ibang lugar sa bansa. Hinikayat pa nito ang kanyang mga organizers at supporters na mas mabuting ipakita na lamang nila ang kanilang suporta sa paggawa ng produktibo at importanteng bagay sa komunidad. Dagdag pa ng alkalde na mas mabuting ibili na lamang ng pagkain upang ibigay sa mga nagugutom ang gagamitin sa nasabing caravan. Ang nasabing aktibidad anya ay makakakontribute lamang sa global warming at mas mabuting magtipid na lamang ng gasolina. Ipinagdiinan pa nito na hindi na kailangan ang caravan dahil nakapagdesisyon na siya noon pang September 10, 2021 na hindi na siya kakandidato sa pagkapangulo. Iginagalang naman ni Sara All Philippines 2022 Movement Co-Convenor at Barangay Komunal Davao City Barangay Captain Mark Galvez ang apila ng alkalde, pero hindi anya makakapigil sa gagawin nilang caravan. Nakatakdang isasagawa ang caravan sa Cotabato City, Cagayan de Oro City, Southern Leyte, Tacloban, Samar, Sorsogon, Legazpi, Naga, Lucena, San Pedro at Batangas na magsisimula bukas. Sa Pasay City na magtitipon ang lahat ng mga miyembro ng Sara All Philippines 2022 sa November 15, 2021, ang huling araw ng substitution sa mga kakandidato. Ito lang ni aging karaban na lang kung sab, amo silang bisitaon, ang ipaghatag og suporta. Ingon man pagpasalamat dito sa ilaha sa paghatag nilang suporta pod sa mua sa pag-auhag kami rinday. Patuloy pa rin na umaasa ang Sara All Philippines Movement. Ako, umaasa pa ako. Parang ang sama pakinggan nun. Lagi akong pinaasa ng mga kababaihan. Hindi, tayo naman nag-umaasa pa. Sa katunayan nga baka tayo pumunta din dyan magkakaraban-karaban din tayo, magbibenta tayo ng Banat by Coffee. Ako nung karaban-karaban, may dala akong Banat by Coffee. Oh, diba? Kasi bawat kasi tinatanong ako dyan diba? Latigo no, yung mga nagtatanong doon. Ano masasabi mo? Ano masasabi kay Mayor Sara Duterte? Bago ako sumagot, bili ka muna ng kape. Pwede kaya yun? Tara no? Magbitbit kayo ng kape para bawat bebentahan ko ng kape. Hindi, pero alam mo, gusto kong pumunta doon para lang to show support. Tayo ay nag-aantay pa at talaga naman gusto natin siyang tatakbo kasi tayo. Eto lang ulit-ulit ko naman sinasabi, Mayor Sara, kung ayaw, si Bato. So yun lang ako. Unless may magbago pa isip natin dahil sa mga susunod na pangyayari, depende, malay mo. Halimbawa lang naman, tayo naman ay bukas. Yung iba dyan, kung street na kayo, gusto nyo ng ganun, ano tayo magagawa? Ganun talaga gusto ninyo Kasi ako, baka sabihin nyo, ikaw din pala, Banat ba, sarado isip mo, hindi sarado isip ko, excuse me po. Pag si Bato, sinabi niya, pag ako naging presidente, papasa ko yan Soji Bill. Out ka na siya kakin. Di totoo naman talaga Ay pag sinabi ni Bato, gusto ko yung same-sex marriage, out na sa akin si Bato. Hindi, sorry, totoo. Ganun na akong panuntunan. Pero as of now, yung mga meron tayong checklist na sumishoot lahat kay Bato. Lea Olazo, maraming salamat. Oh, di ba? Nabanggit ko naman sa inyo yung mga checklist na natin. Isa sa mga checklist natin kung sino man yung talaga magkakaroon ng matibay na paninindigan labang sa Makabayan Black. Doon ako.
Hindi pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan si Bongbong Marcos. Aba, Ito ang bakit? petisyong inihain ng grupo ng mga political detainee at iba pang lumalaban sa diktadoryang Marcos. Gusto ng petitioners, kansilahin ang Certificate of Candidacy ni Bongbong. Giit nila, lahat ng kandidatong convicted sa kahit anong krimeng may kinalaman sa moral turpitude ay hindi na dapat payagang humawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Tinutukoy dito ang 1995 tax evasion case ni Bongbong kung saan hinatulan siyang guilty beyond reasonable doubt dahil sa paglabag sa Section 45 at 50 ng National Internal Revenue Code. Hindi kasi nakapag-file at nagbayad ng tax si Marcos mula 1982 hanggang 1985, panahong gobernador pa siya ng Ilocos Norte. Linawin natin ha. Hindi daw siya nakapag-file noong panahon na siya ay governor ng Ilocos Norte. So, first fact, okay, na sinasabi nung iba na wala naman siya dito noong panahon na yan. Yes, pero governor po siya. Okay? Sa desisyon ni Quezon City RTC Branch 105 Judge Benedicto Ulep, sinentensyahan si Marcos ng 9 na taong pagkakakulong at pinagbabayad din ng multa. Malinaw din po ito, Regional Trial Court. May karoon ho siyang conviction. Okay? Meron ho siyang conviction na imprisonment of at least 9 years and pay the fine. Okay? 9 years and pay the fine. Meron pong conviction. Tingnan ho natin. Tuloy. Pero taong 1997 na ma-acquit si Bongbong sa Court of Appeal sa paglabag sa Section 50 ng tax law. Pinagtibay ng Appellate Court ang conviction sa paglabag sa Section The said decision, however, modified the decision of the Regional Trial Court. Ang nawala dito, yung imprisonment. Okay? Imprisonment. 45. Tuloy ang pagbabayad niya ng multa pero tinanggal ng CA ang sentensyang kulong. Ayon sa Black's Law Dictionary, ang moral turpitude ay ang maling gawi kontra So, sa madaling salita, hindi daw ito binawi. Yun ang, ulitin ko ha, pinapaliwanag ko lang ang argument nitong mga nagsampa ng kaso. It doesn't mean na it's my opinion. Pinapaliwanag lang. Vincent Leon Noel Diaz, na-analyze na ni TP yan sa SMNI. O sige po, bye-bye. Hindi, kasi na-analyze na pala ni TP. Napanood nyo na po pala eh. Kung meron na ako kayong conclusion, bye-bye na po. Hindi kasi parang pag sinabing in-analyze si TP kagad parang conclusion nyo na, concluded nyo na kagad. Sabi ko nga, kasasabi ko lang kanina, kasi simula natin, magkaroon tayo ng open-minded pagdating sa issue na ito. Kung sarado naman din yung inyong isip, di, bye-bye! katanggap-tanggap na pamantayan o yung asal na kontra sa hustisya, katapatan at good morals. Una nang sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na pasok sa moral turpitude ang di pagbabayad noon ng tax ni Bongbong. Sa kasong Zari versus Flores nga noong 1979, nilista ng Supreme Court ang tax. Ito yung sinasabi na may precedence. Ibig sabihin, merong nangyari at meron ng kaso noon na dinesisyonan ang korte patungkol sa ganitong sitwasyon. Ulitin natin Meron ng desisyon ang korte noong panahon na ito, may reklamong katulad ng kay Bongbong daw. According to them, ito yung Zari versus Flores. Napaka-importante po kasi sa court na pag meron ng nangyari at na desisyon na ganoon, pwede nang maging basis yon sa susunod na desisyon. Evasion bilang krimen na may kaugnayan sa moral turpitude. Tinawag naman ng kampo ni Marcos na kasuklam-suklam ang inihaing petisyon para kansilahin ang kanyang COC sa pagkapangulo. Di pa ng tagapagsalita ni Bongbong na si Attorney Vic Rodriguez, propaganda lang ang nasabing petisyon. Ang masasabi natin dyan, hindi natin lubos maunawaan bakit ang mga taong ito ay ayaw na ayaw lumaban sa isang patas na arena. Bakit kinakailangan ninyong gulangan, bakit kinakailangan ninyong dayain ang sambayan ng Pilipino sa pagsasampa ng mga kasong walang kakwenta-kwenta? Sagot naman ng mga nag-file ng petisyon, wala itong halong politika. Bakit? Merong bang kulay ang katotohanan
Sila nga ang dapat Tapos sa may mga nagsasabi, okay, ito linawin lang natin. Lagi yung may nagsasabi, ha? Sinasabi nila na bakit si Dilima? Laging ganyan, bakit si Dilima? Ulitin ho natin, ibig sabihin nung kay Dilima, yung kanyang decisions kay Dilima ay hindi po pwedeng i-apply kung sakaling mali, ha? Kung sakaling mali. O sinasabi ninyo na kung ito ay totoo at tama. Wala akong ulitin ko, ha, wala ho akong opinion dito. At ang opinion ko, hindi dapat ma-disqualify. Pero pinapaliwanag ko lamang ho sa inyo na hindi natin pwedeng ikumpara to sa iba. Kasi para mo sinabing, okay lang yan. Kasi okay ito eh. Di ba mahilig ho tayo niyan sa traffic. Kunwari nahuli tayo. Yun din na gano din nagbit ng red light. Di ba? Hindi porket nagbit yun ng red light, ang nakalusot yun, ikaw pwede na. Ulitin ko, ano ang point dito? Di ko may mali din kay Dilima, dapat may nagdemanda rin. Hindi ko pwedeng gawin lang palusot na, bakit kay Dilima? Di demanda na niyo si Dilima din. I mean, ipa-disqualify nyo rin yung tao. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Hindi yun pwedeng argumento. Sabihin mo sa court, bakit si Dilima? Bakit si Dilima hindi nyo di-disqualify? Bakit may nagpa-disqualify ba? Naintindihan nyo ibig ko sabihin? So, pinapaliwanag lang ho natin. Pero uulitin ko, paulit-ulit, sa mga magpipilit na naman dyan, i-chop-chop ito. Hindi ako pabor na ma-disqualify si Bongbong. Tuloy. Okay? Papaliwanag ko kung bakit hindi ako pabor. Hugot niyan eh. Sa totoo lang, sino ba talaga ang nuisance candidate, perennial, no? From the time that his father illegally occupied public office and they themselves, no, put themselves, no, in the highest positions like in the Senate, Congress, Governor. Sino ba, no? Sila naman yan. Sorry ho, pasensya na kasi meron na akong napanood na ganyan. Ang argument, bakit si Dilima, bakit si Pacquiao? Pacquiao is not convicted. Ulitin ko, may demanda pero wala pang conviction. Okay ako doon sa argument na all of these things na binabato kay BBM ay political. Ibig sabihin, sa tingin ko mali lahat itong binabato. Political, motivated itong binabato sa kanya. Pero itama naman natin yung argument natin para matalo. Kasi sa totoo lang, merong pong point. May point ang sa korte, hindi ho yan tumitingin ng emotion. Hindi ho yan tumitingin na kung ano ba dapat ang ibibigay o ano ba yung opinion mo. Hindi ho. They are looking at facts. Hindi ho pwede nating i-argue, bakit si Dilima? Bakit si Pacquiao? Wala akong conviction si Pacquiao. Bakit si Dilima nakatakbo? Bakit hindi ka magpasa ng disqualification case? Hindi mo natin pwedeng sabihin ganon. Naintindihan mo natin? Tanungin ko, meron mo ba nagpa-disqualify sa kanya? May decision na ba ang korte patungkulo sa kanya? Kung wala, anong gagawin natin? Gagamitin nating argument yon? Kahit sinong abogadong tanungin nyo, hindi nyo pwedeng gamiting argumento yon. Bakit si Dilima? Ito nga ang ginagamit nilang argument. Nitong opinion, ito mga to. Ginagamit nilang argument ay yung dating court ruling. Okay? May court ruling na pumapabor sa kanilang argumento. So, dapat yun ang kalabanin. Okay? Pero kung ulitin ko, I think hindi dapat ma-disqualify. Kasi pag dinisqualify nyo yan si Bongbong, sa tingin ninyo mga dilawan, mawawala na mga Marcoses. Hindi ho. Yan ang totoo ha. Ito naman para sa politika. Kayo mga dilawan, kayo mga pingkihan, kung sa tingin ninyo, mawawala na sa eksena ng politika ang mga Marcos dahil sa pagpapadisqualify nyo kay Bongbong, nagkakamali kayo. Dahil diyan tumumpak ang mga Marcos. Ano ho ang ginawa nila? They established the brand. Ano ho yung brand na yon? Marcos. And that brand, sino ho nagbitbit niyan?
nandaan nyo, nandiyan pa si Aimee. Kahit ma-disqualify nyo si Bongbong, sa tingin nyo hindi aangat si Aimee, huwag kayong tanga. Papalit lang ho yun. Oh, paano kung sakaling pati si Aimee nadamay na? Tandaan nyo, binibuild up pati yung anak ni Bongbong. So, honestly, ganito lang kasimple yan. Pag ginawa nyo, lalo nyong pinalakas yung mama. Kaya ito mga dilawan, mga pingkihan, mga walang utak to. Ewan ko ba? Wala kayong utak na ginagamit at puro emosyon na ginagamit ninyo. Masyado kayong feeling entitled na hindi, kami lang may karapatan, kami lang. Hindi ho totoo yan. Kaya ako naniniwala, hindi dapat ma-disqualify si Bongbong Marcos. It's about time na humarap na sa labanan ng eleksyon. Diba? Ayun ang totoo. O, tuloy natin ha. O, usapan uli. Maging bukas tayo. Ano ba talaga nangyayari? Magkakaroon naman daw ng pagdinig ang COMELEC kaugnay ng petisyong ito. Nilinaw din ng COMELEC na At saka ngayon ganito. Ang alam ko, according to this news COMELEC daw muna ang magdidesisyon. So pag desisyon ng COMELEC, tsaka pa yan iaakyat sa korte, Supreme Court. Okay? So ngayon sa COMELEC muna. Baka sa COMELEC pa lang hindi na kayo makalusot Ito sa totoo lang sabi ko nga, ang parang sorry for the term, pero ob-ob talaga. Ob-ob talaga kayo mga dilawan, mga pinklay, Baka dito pa lang sa COMELEC, hindi na makalusot yung politically motivated na disqualification case nyo kay Bongbong. Baka dyan pa lang sabit na. Hindi nagmukha na naman kayong talunan. Tapos may Supreme Court pa. Ako ito lang ang basa ko I don't think maa-approve yan. Honestly I don't think. kaibang cancellation of COC sa kasong disqualification. Ang punto ng cancellation is that nagkaroon ng material misrepresentation doon sa sa COC. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagsisinungaling, no? Or maling impormasyon. Although, ito basahin nyo maigit to. Sabi dito, ang punto ng cancellation ay pag nagkaroon ng misrepresentation doon sa COC. Ibig sabihin, halimbawa lang, sinabi mo ganito, tapos hindi naman pala totoo. Halimbawa, sinabi mong you are a Filipino citizen, pero hindi ka naman pala Filipino citizen, American citizen ka naman pala. Okay? Doon, pwede ka nang ma-disqualify kasi hindi ka nagsabi ng katotohanan. Yun take note of that kasi meron tayong pag-uusapan pa na related dyan. Binigay doon sa COC. So, kailangan patunayan po yan. Para naman sa isang political analyst, dalawang bagay ang posibleng idulot ng petisyong ito kay Marcos Jr. Maaari raw ito makasama dahil baka ma-turn off sa kanyang mga tao o makabuti pa ito at makakuha pa siya ng simpatya. Ang ina-allege is that you don't have the moral capacity to rule. Kasi ikaw nga mismo bina-violate mo yung simpleng act ng isang ordinary citizen dapat na pagbabayad ng buwis. Hindi mo ginagawa yon. So, if ever it questions anything, the petition questions anything, it questions Bongbong Marcos's ability to rule by looking into his moral capacity. So, yun, maaaring magkaroon ng dent doon sa kanyang claim that he can lead the country because of his moral behavior. Can the tax evasion case against Marcos be considered moral turpitude? Let's get insights and legal perspective from election lawyer Attorney Buko de la Cruz. Good evening, Attorney de la Cruz. Welcome to The Big Story. Good evening, Robbie, and to your viewers. Sir, how do you interpret moral turpitude, and do we have legal precedent linking tax evasion? In this case, as Justice Carpio insists, hindi lang 1 year, paulit-ulit for 4 or 5 straight years. Itong moral na ito naman yung batas na sinasabi nila na walang moral blah 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 itong si BBM dahil sa tax evasion case niya before. Okay? Ngayon,
kailangan patunayan nung nagrereklamo na walang moral blah 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 ito si Marcos. Okay? Ito yung argument nila kung bakit walang moral. Ito, panoorin nyo. As it pertains to tax evasion, is there precedent for that or is this still legal theory at this point? We have a precedence but not for tax evasion. One is for libel, no? Merong isang publisher ng newspaper who happens to be a congressman na na-convict ng libel. Hindi siya nakulong dahil ang penalty na ipinataw ay fine. Meron daw isang politiko, ito yung sinasabi nilang court precedents na merong isang nakulong na convict na politiko because of libel. Although hindi siya nakulong, pero convicted siya of libel, hindi natuloy o siya ay hinatulan ng COMELEC na disqualify. So ibig sabihin meron na silang nakitang isang ruling na kapareho ng kay Marcos na pwedeng gamitin nilang argument. Parang yung kay Senator Bongbong, nagbayad lang siya ng multa. But there was that conviction, and when he filed his certificate of candidacy, a petition for disqualification was also filed against this congressman, and the Supreme Court said that the offense, although there was no imprisonment, but since there was a conviction and he was made to pay a fine, the Supreme Court said that this constitutes moral turpitude because it is a transgression of law. So kung yun ang standard na gagamitin natin, yung Guys, makinig ho kayo na mabuti Itigil na ho natin yung mga hirit natin. Bakit si Trillanes may libel? Bakit si De Lima? Ang tanong, meron ho bang nagpa-disqualify sa kanila? Kung wala, don't use that argument. That is baseless argument. Na bakit si Trillanes? Bakit si De Lima? Bakit si ganito? Bakit? May nagpa-disqualify ba sa kanila? May court ruling ba? Wala. Bakit mo ginagamit na argument yan? Itaas natin ang antas ng pag-uunawa natin. Hindi tayo pwedeng gumamit ng argument na wala namang nangyari sa korte. Wag pa ulit-ulit po, ha? Itaas natin, wag masyadong mababaw. Transgression of law na merong deliberate intent, no? Magko-qualify yung tax evasion. Doon nga sa libel yung congressman na yon na Roby, publisher lang. Joanna Inamura. Maraming salamat, Joanna Inamura, ha. I miss you. Ito, sinasabi niya, yung kandidato na na-disqualify, siya ho ay publisher lang nung dyaryo. Sabihin, may-ari lang nung dyaryo. Hindi siya ay nag-publish nung libel. And yet, nakatulan siya ng libel. And yet, nagkaroon siya ng, disqualification. Ulitin natin ulitin natin. Meron ng example na di-disqualify before because of a simple conviction. Okay? At yun ang ginamit para sabihin na walang moral fortitude to. Naintindihan mo natin? Kaya nga alam mo nung pinapakinggan ko to, sabi ko nga, merong basis. May basis yung argument ng kalaban and yet mali. Alam nyo kung bakit? It will take time for them to decide. At dahil sa ginagawa lang nila yan, lalo lang nagiging kawawa si Bongbong Marcos na ikiaangat niya lalo. Rachel Go, maraming salamat. Hindi siya yung sumulat, no? Pero sinabi ng Supreme Court na he is disqualified to run because he was convicted of libel kahit na hindi nakulong. What Justice Carpio was also saying is that they are, this is hinging on moral turpitude because wala yung prison sentence. No? Wala yung 18 months na binanggit ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Now, because wala yung prison term na yon, they're now hinging it on moral turpitude, and the moral turpitude angle here now hinges in turn on the fact that this was a repeat evasion case. It was not just isang beses na pwede mo sabihin nakalimutan. Do you agree with that? That the repeating nature of failing to pay taxes actually changes the nature of tax evasion? That's correct, no? Yung offense kasi na tax evasion is a serious offense, no?
At yung pagpaulit-ulit na paggawa nito for several years constitutes moral turpitude. Malinaw sa akin yung interpretation ng Supreme Court ng moral turpitude na kinakailangan kasi merong active involvement, may will, may deliberate, may intent. So dito yung evasion ay clear kasi paulit-ulit. Pero Yan ang argument. Okay, ulitin ko ha. Pinapaliwanag natin yung argument niya sa atin, ha? Na mas maiintindihan natin. Okay? Pero ulitin ko uli, sa mga mahilig mag-chop-chop dyan, hindi po ako pabor na ma-disqualify si Bongbong Marcos. Robby, meron pang hindi na napansin yata na po pwedeng ma-file kay Senator Bongbong. Ito yung isa pang argument na medyo, sabi ko nga, may butas to ah. Mukhang makakalusot ito ah. Kasi Mukhang makakalusot yung argument nila ha. Pero sa tingin ko, hindi siya madi-disqualify. Okay? Dahil politically, napakalabong i-disqualify ang kawawa ho. Kawawa pag ang COMELEC sinabi nilang disqualify si Marcos. Naku po, patay lalo magwawala ang tao. Kaya nga sa tingin ko, politically, hindi siya madi-disqualify. Okay? Pero yung argument nila, may tama. Okay? May argument eh. Bakit? Remember, may conviction. Pero ito yung paliwanag niya. Doon sa sinasagutan mong COC, nakasulat doon kung meron kang conviction o wala. merong question doon sa certificate of candidacy. May nakalagay doon, have you been convicted of an offense? No? Yung question na yun, pagka hindi ka sumagot ng tama, that is a material misrepresentation. So, Nagigets nyo? So, ibig sabihin, doon daw sa COC, meron conviction, meron nakalagay doon na chechikan mo kung ikaw ay na-convict na o hindi. Eh, ang tanong, ano daw nilagay ni Marcos doon? Kasi malinaw na nasa korte na na-convict siya. So, ano daw nilagay ni Marcos doon? Eh, yun ang hindi natin alam. Kaya pwede nga, sabi ko nga sa inyo, pwedeng tumama sila sa argument nila, pero hindi pa rin sa tingin ko, hindi pa rin papabor sa kanila ang COMELEC o di kaya ang korte. Maling-mali talaga eh. Yari ho, yari. that is a ground for cancellation of the certificate of candidacy. And this is separate and distinct from disqualification. Sa disqualification kasi, pwede ka pang masubstitute. Pero dun sa cancellation ng certificate of candidacy, walang substitution yon. You were never a candidate. Okay, I mean, just a quick question there. You can't just say that that was a mistake. I was filling up the forms. I didn't completely understand. Ayan o, itong pinapaliwanag naman ng reporter, paano? Nagkamali lang. Kunwari ako, nagkamali lang ako eh. Check lang ako ng check eh. Diba minsan check lang tayo ng check eh. Nakalagay doon, may ubo ka ba? Yes. May ano ka ba? Yes. Ganun ka lang yung ganun. Akala mo kung ano yun eh. Eh baka ganun daw nangyari. Sabi lang ha, sabi ng reporter. And isang check lang naman yun eh. I mean, how big or how small is that problem? Marami nang ganyang naging depensa, no, na nagkamali sila, kasi dalawa pipiliin mo ron eh, yes or no eh. So pagka nag-no ka, pero meron ka palang conviction, hindi kasi ka panipaniwala, no, na hindi mo alam dahil ikaw yung na-convict. So if you made a material misrepresentation, you lied, and that is under oath. No, you lied under oath. The penalty is that the certificate of candidacy can be cancelled. Sabi ni Christian Kabigting, my goodness, was there a final conviction? The part na hindi nila inakyat ng Supreme Court yun at binabayaran nila yung penalty, ibig sabihin po nun may hatol ang korte. Okay? Kaya ka nga nagbabayad eh. Ibig sabihin, wala na, nahatulang ka na at tinanggap mo na. Kaya mo nga binabayaran. Okay, malinaw ho yun. And it means you were never a candidate. You cannot be substituted. Okay, election lawyer attorney Buko de la Cruz. Maraming salamat po, attorney. Okay, malinaw na malinaw. Wag, alam nyo, eto ha, wag ko kasi tayong basta-bastang naniniwala lang ho sa ilang panig. Eh, pabihira. Sino yung tinatanong ninyo? Loyalista. Ay, natural. Ano sasagot nyo sa inyo? Kaya nga paulit-ulit ko na nga sinasabi sa inyo eh. Ako, I will be sa middle ako. Even if iba ang gusto kong tumakbo. I mean, gusto ko si Mayor Sara maging presidente. Tapos si Senator Bato. It doesn't mean kung may mali yung kalaban na hindi ko napupunahin. Katulad nitong maling banat kay BBM, sa tingin ko maling-mali yung banat talaga ng mga dilaw.
Pasensya na, pero totoo talaga eh. Mali talaga yung banat nila. This is not the time para ipa-disqualify nyo si Bongbong. Baling-mali. Pero wag nyo rin i-argue sa akin, bakit kasi sabi ni ganito, ano ba sila? Gitna ba sila? Naturalmente, kung hindi sila gitna, kung loyalista sila, so, siyempre, sasabihin nila, according dun sa kanilang leaning, political leaning. Magandang itanong ninyo ay yung mga abogadong walang political leaning. Wala. Hindi sila maka-Robredo, hindi sila maka-Marcos, hindi sila makaganito. Ano lang ang political leaning? They just judge according to what facts na nakikita nila. Magulo talaga yan. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.